Sa last chapter nga, ay nasaksihan natin kung paano nga ba natapos ang mundo, at kung paano namatay ang lahat ng mga tao sa planetang Earth. Sa last chapter din natin nakita ang ikinamatay ni Saitama dahil sa malubhang sakit. Kung gusto nyo pa makakita ng mga One Punch Man contents, ay huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Wag na natin pahabain pa, at simulan na natin ang istorya. Sa last panel nga ng eksena, 5 years after maganap ang trahedya sa mundo, ay iyak nga ng iyak si Genos, dahil naaalala niya ang lahat ng mga pagsasama nila ni Saitama. 86 years naman, after ng trahedya sa planetang Earth, ay dito na nga ipinakita ang kasalukuyang kalagayan ni Genos. Makikita nga natin dito na tila may kalaban pa din si Genos na mga halimaw, at walang tigil ito sa loob ng 86 years. Mapapansin din natin na mukhang madami na talagang pinagdaanang laban si Genos. Bukod sa napakadaming galos at gasgas nito sa buong katawan, pati nga ang kanyang isang braso, ay naputol na nga din, pati din ang kabilang mata nito, ay nawalan na din sa maraming taon na pakikipaglaban niya. Makikita pa din natin sa mukha ni Genos, ang lungkot na kanyang nadarama sa pangungulila kay Saitama. Nanginginig na nga ang buong katawan nito, at lumalabas ang napakaraming usok sa kanyang bibig. Tinignan nga ni Genos ang kanyang palad kung saan lumalabas ang kanyang mga malalakas na atake tulad ng Incinerate, bakas sa mga palad niya, ang pagod at dami ng kanyang pinagdaanang mga laban. Wika nga ni Genos na sumuko na daw ang kanyang Incineration Blast. Pinapasalamatan niya nga si Dr. Cosino sa lahat ng tulong na nagawa nito, sa mga upgrades, modifications, repair, sa lahat-lahat ng nagawang tulong ni Dr. Cosino. Bilib na bilib nga ito, dahil tumagal ng 86 years ang kanyang incineration, dahil sa husay at galing ng kanyang doktor. Ngunit ganun pa man daw, mukhang pati ang kanyang katawan, ay malamit na din maabot ang limitasyon nito. Napahawak na nga lang si Genos sa kanyang central core, at sinabi nga nito, na sa wakas daw, ay malapit na niyang makasama, ang kanyang Master Saitama. Matapos nga nito, ay nag-hallucinate nga si Genos, at lumabas si Saitama sa kanyang harapan. At sinabi nga ni Kalbu, na hindi pa daw mamamatay si Genos, di ba sinabi niya daw, na hindi pwedeng mag-self-destruct si Genos. Nakatingin nga si Saitama kay Genos, na tila kinakausap siya nito sa kanyang isipan. Sinubukan ngang hawakan ni Genos ang kanyang master, ngunit tumagos lamang ito sa hangin, wika ng ani Genos, na protektahan niya na daw ang planetang Earth, tulad ng binigay na misyon ni Saitama para sa kanya. Napatay niya na daw ang huling halimaw sa Earth. Nakikiusap nga si Genos, na pagbigyan na sana siya ng kanyang Master Saitama, na magpahinga na upang magkasama na sila sa langit. Di na raw magtatagal at hindi na din daw siya makakagalaw at masisira na din daw siya. Inexplain nga dito, na dahil nawala na ang isang mata ni Genos, ang lahat daw ng visual memory na nakastore ay napunta sa naiwang mata. Dahil nga dito, ay mas lalo nang nakikita ni Genos, ang lahat ng alaala niya kay Saitama noong buhay pa ito. Sobrang nirerespeto niya daw, ang lahat ng kabayanihang ginawa ni Saitama sa Earth bilang isang makabayan na hero. Sobrang blessed niya daw, dahil nasaksihan niya, ang lahat ng ginawa ni Saitama di lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tao. Ngunit ang lahat daw na memoryang ito, ang nagpapahirap sa buhay niya ngayon. Alam niyang wala na daw talaga ang kanyang Master Saitama, ngunit hindi maalis sa kanyang puso at isipan, ang presensya ng kanyang Master. Iyak nga nang iyak si Genos, dahil sobrang nahihirapan na talaga siya sa mga nangyayari sa kanya. Matapos nga nito, ay tinatakpan na ni Genos ang kanyang tenga, dahil ang dami niyang naririnig na boses ng kanyang master, wika pa nga nito. Pakiusap, tumigil na kayo. Tumahimik na kayo. Nakikiusap ako, mawala na sana kayo. Video data lang ang lahat ng ito, lubayan niyo na ako. Sumagot naman si Saitama dito, Genos, pinapatigil mo ba ako? Sagot naman ni Genos dito, na hirap na daw siya, gusto na daw niyang matahimik at magpahinga. Habang tinatakpan niya nga, ang kanyang tenga. Wika naman ni Saitama sa kanya, na alam mo ba Genos, ikaw ang naging mapa ng buhay ko. Noong mga oras na naliligaw ako, andyan ka palagi sa aking tabi.
Inaasahan kita Genos. Napadilat nga bigla si Genos dahil sa mga sinabi ng kaluluwang Saitama sa kanya, at bigla na lang ito napaiyak matapos niya marinig ang mga ito. Sagot naman ni Genos na naiintindihan niya na daw. Pinapangako niya sa kanyang Master Saitama na lalaban siya at hindi magse-self-destruct. Kahit saan pa man daw pumunta ang kanyang Master Saitama, ay hahanapin niya daw ito, kahit kailan, saan, at kahit anong panahon man. Muli niya raw hahanapin si Kalbo. Dito na nga nagpaulam ang kaluluwang Saitama, at nag-iwan nga ito ng isang kataga. Mag-iingat ka palagi Genos, may tiwala ako sa iyo. Hihintayin kita sa kabilang buhay. Nakikiusap nga si Genos na sandali lang, at wag muna siyang iwan ng ating bida. Hanggang sa tuluyan nang naglaho si Saitama sa harapan ni Genos. Matapos nga nito, ay nag-shift nga ang panel, sa pinapanood ni na Genos at Saitama sa isang TV. Wika nga ng host ng programa, na kapag namatay daw ang isang tao, ay mapupunta daw ito sa langit or impyerno, depende sa kanilang mga nagawang mabuti sa mundong ibabaw. At muli silang mabubuhay sa panibagong katauhan. In fact nga daw, ay naririnig daw ng host, ang boses ng God. Naiinis nga sina Genos at Saitama, dahil ayaw daw nilang paniwalaan ito. 20 years na nga ang lumipas, matapos maubos ni Genos ang lahat ng halimaw sa planetang Earth. Bali 106 years na siya mag-isa sa Earth, dito na nga siya umupo sa loob ng laboratorio ni Dr. Cosino. Napakadaming tubo nga ang nakapasok sa kanyang katawan, at paulit-ulit nag-alarm ang mga system ng kanyang katawan. Makikita nating wasak-wasak na nga ang katawan ni Genos at wala na itong balat sa mukha, kumbaga puro machines na ang nakikita natin sa kanya. Matapos nga nito, ay nag-enter na nga ang system ni Genos sa permanent sleep mode. Nag-shutdown na nga ang system ni Genos, at pinasalamatan nga siya ni Saitama, sa kanyang pagpupursigi na protektahan ang planetang Earth. Nagsimula na din umusbong ang mga halaman sa mundo. 2,000 years nga matapos ang trahedya, ay muli na namang umusbong ang sibilisasyon sa planetang Earth. Susunod. At dito na nga nagtatapos ang chapter natin for today. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Thank you and God bless.